Okay, so ladies and gentlemen, I present to you Sir Bong Duterte. Alam ko, halo na lahat dito. Luzon, Visayas, Mindanao. Gusto ko man mag-Bisaya, Tagalog ko na lang para maintindihan. Unang-una po, pasensya na lang, medyo natagalan kami dahil sa ulan kanina. But talagang kinuha namin na dapat nandito kami sa rally dito. And hindi ko ito habain lang. Ang masasabi ko lang po taos-puso talaga in behalf of PRRD and the Duterte family. Ako pala si Bong, youngest brother ako ni PRRD. In behalf of the Duterte family, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa Tuesday, bibisitahin ko man siya. Ipapaabot ko talaga po ang inyong solidarity at saka unity. Maraming salamat po. Duterte! 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 Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Thank you, Sir Bong. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Aming inaasahan na sa darating na Mayo 31 sa Duterte Street, katapat ng ICC detention, nandoon pa rin tayong lahat dahil ang ating pinakaaasam ay nandoon. Abangan na lang ninyo. Pumunta kayo. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Rodrigo Roa Duterte! And let's bring him home. Maraming salamat po. Bihira na po yan. Tatay ng bayan. Opo, maging proud tayo na kapag kinukwento natin sa ibang lahi kung sino si Digong, kailangan maramdaman po nila yung nararamdaman natin. Kasi marami nagtatanong bumalik ka na naman dyan, anong ginagawa mo dyan? Teka muna, bakit? Masama ba ako? Ang dami kong kaibigan dito. Tsaka wala pa si Digong dito sa Netherlands, Dutch na ako. Tambay na ako dito. Kaya wag niyo akong questionin ba't ako nandito. Dutch boy ako eh. Kaya po sana, explain niyo po. Ako naman nasa mic ngayon. I know the Dutch people can hear me. I am the symbol of second chance in our country. Some people say that our past president is a bad man and he killed a lot of criminals. Well, I am a criminal. I am an ex-convict. I was given a second chance by this president. That is not true that he is killing criminals. That is not true. That is from the liars. That is a political attack on him. I am telling you this because I am a bad boy before. I am triple X. I'm triple X. Not the porno, ha? I'm ex-bad boy, ex-rebel. Ako po yung naging rebelde rin, kaya kilala ko po ang mga komunista. At ako po, alam nyo naman, ex-convict ako. Pero hindi ko po yan. I'm telling you this because I am proud of it. No, I'm not proud of it. I'm telling you because Digong gave me a second chance. And now I am a senator.
If Digong is a bad man, then I will be 6 feet under the ground. But he's not a bad man. He gave me a chance. So all the things that you hear are all lies. And that lies came from a person who wants to be a vice president, but Digong did not accept him. That is the story. You all know who's that man. Hindi na nanalo. Yeah. That guy never won an election. So, my dear brothers in humanity, especially here in Europe, I know you are fighting for the rights of a lot of people in a lot of countries. I hope you could see now, for how many months we are here, we are knocking at your hearts, and we are telling you deep inside our hearts that you have imprisoned a very good man. And that is a very wrong thing. You have in your prison a man who brought us hope, who brought us order, who made us proud that we are Filipinos. So I hope one day you will make us happy, because one day the Netherlands will release our dearest President Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po. Mahal ko po kayong lahat. Hindi tayo, walang iwanan. Pwede na tayo mag-picture. Wala nang ulan. Let's do it! All right. Thank you, Senator Robin Padilla, for the really nice speech, sir. And now we're going to proceed with the chapter 2 for their last set. Ay, kakanda pala sila muna. Sige. So sila pala muna. Okay? Ano ba? So, ang pangalan pa daw nila ay Friends of the Burning Seed. Kasi kanina Burning Seed and Friends. Ngayon kasi kasama na si Senator Robin. So, Friends of the Burning Seed. Okay, ladies and gentlemen, Friends of the Burning Seed, let's give them a round of applause. Buhay mga mahal kong kababayan. Isang maulang hapon po sa inyong lahat. Hayaan niyo po ako makapaghayag ng aking pasasalamat po sa inyo sapagkat ang atin pong PDP laban ay naging matagumpay. Lalong-lalo na po sa mga boto po ninyo. Solid na solid po lahat ang ating mga bayaning OFW. Sa lahat po ng mga dual citizen ng mga Pilipino, hindi niyo po pinabayaan ang mga kandidato ni Digong. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ngayon po, parang malalaglag kasi ito. Alam naman po natin na sa matagal na panahon, ang ating pong mahal na dating Pangulo, magmula pong March hanggang ngayon, ay nakapiit pa. Naging matagumpay ho tayo sa eleksyon. Ang sabi nga nung abogado niya ay protest vote. Nakakuha po tayo ng magagandang boto. Pero, hindi po natatapos doon. Sapagkat ang tunay pong pakikibaka, pakikipaglaban, nandito po ngayon sa Netherlands. Kung inyo pong mapapansin, ma'am, hello. Kung inyo pong mapapansin, yung perception, yung pagtingin ng mga lokal, ng mga tiga Netherlands sa atin ay
parang ang dating po, tayo ay niloloko lang. Tayo ay sumusuporta sa isang pangulo na gumawa ng genocide. Yan po ang perception dito, sapagkat tinatalo tayo ng propaganda ng mga komunista. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na merong propaganda dito ngayon. Kaya po, pagkatapos po nating manalo nung nakaraang eleksyon, hinihingi ko naman po sa inyo na tayo po ay magbukas ng ating mga bibig. Tayo po ay makipag-usap sa mga lokal na taga-Netherlands. Kung kayo po ay taga-Europa, punta Paris, marami ang taga-Paris dito. Kayo na po ang maging ambassador ni Digong. Kailangan, kung ano po yung ginagawa ng propaganda ng mga komunista, kailangan gawin din po natin yun. Kausapin natin ng personal yung mga taong makakatabi nyo, kung sino yung mga kasama nyo sa trabaho, kung sino yung mga nanliligaw sa inyo, kung sino yung mga mahal ninyo, kung sino yung mga kamag-anak ng mahal ninyo. Ipaliwanag po natin kung sino si Digong. Sapagkat ang alam po nila, puro kasinungalingan. Hindi po nila alam na si Digong ay isang bayani sa atin. Alam nyo po, maikwento ko lang. Ang mga tiga-Europa, mahal na mahal nila ang mga katutubo. Dahil sa matagal na panahon, naging kolonyal po yung mga yan eh. Matagal na panahon, sila yung mga nagpunta sa mga bansa, in-invade nila, bumabawi po sila ngayon. Ang gusto nila, sila yung magpakita ng example. Ngayon, pwede po natin sabihin dito sa mga puti na si Digong, yan po ay dugong Bangsamoro. Ibig sabihin, yan po ay katutubo. Tandaan po natin, marami namang pangulo na nagkaroon ng kaso, hindi ba po? Yes. Pero hindi ba po masakit na siya lang ang nakulong sa ibang bansa? Hindi ba po natin iniisip bakit yung mga ibang pangulo na nagkaroon ng problema, si Digong dinala pa dito sa ibang bansa? Hindi po ba parang discrimination na yan? Hindi ba po dahil siya ay Bangsamoro, kaya sa dinala dito? Marami pong question. Marami po tayong pwedeng pagmulan ng usapan sa mga dayuhan dito. Sa mga banyaga, sa mga puti. Na sa matagal na panahon, si Digong ang nakipaglaban sa karapatan ng Bangsamoro. Sino po ba ang Bangsamoro sa matagal na panahon? Sino po ba sila? Sila po ang inapi, meron historical injustice, halos inubos ang mga Bangsamoro. Pero nung dumating ang ating mahal na Pangulo na sinasabi nilang author ng genocide, pero itong Pangulong ito ang nagbigay ng otonomiya sa Bangsamoro. Siya po ang pumirma ng BARM. Yan po yung mga bagay na pwede natin i-share sa mga puti. Yung sinasabi ninyo na pumatay ng maraming tao, yung tao na yan ang nagbigay ng kalayaan doon sa mga Bangsamoro sa amin. Hindi po yan dapat nating kalimutan. Ang ating mahal na Digong nakikipaglaban sa mga oligarkiya. Sino ba po yun? Yung mga mayayaman. Si Digong lang ang tumayo. Ayaw nga magbayad ng mga tax ng mga yan, di ba? Pero si Digong, kailangan po natin ipaliwanag ito sa mga nandito. Kasi wala nang problema eh. Sa mga Pilipino, wala nang problema. Panalo na tayo sa kababayan natin. Panalo na tayo. Ang kailangan nating makuhang puso, yung mga nandito sa Europa. Kailangan, kasi po, wala na sa kamay ng Pilipinas kung mapapauwi si Digong. Wala na sa kamay ng Pilipinas.
nandito na po sa kamay ng mga European. Kaya, ipaliwanag nyo po sa kanila kung paano ang suporta nilang binibigay sa mga Palestino. Dapat ganun din ang ibigay nilang suporta dito sa laban natin kay Digong. Dahil si Digong ay biktima ng masamang publicity, masamang propaganda, black propaganda. Kailangan natin sabihin sa kanila na hindi totoo yan. Yung sinasabi ninyong pinatay niya, mga kriminal, mga halangang kaluluwa, mga durugista na pumapatay ng mga bata, nang re-rape ng matatanda, pagkatapos rape, pinapatay, ninanakawan. Hindi po tayo pwedeng puro ganito lang tayo, makikita tayo, kakanta, magsasalita. Hindi po, nasa kalsada ngayon ang pakikibaka natin. Kung mausap tayo ng mga puti, kahit hirap ako mag-English, I will English for you. I will explain to you. Every night, every day, especially to a beautiful woman. Alam niyo po, bihira lang dumating ang isang Rodrigo Roa Duterte sa atin. Hindi na po yan, baka hindi na maulit. Isang tatay natin, boyfriend ng karamihan, lolo ng karamihan,